Today's video, nagpunta po kami kung saan siya lang bida. Akalain niyo po hanggang Canada. Bumibida sa sarap itong bubuyog na ito. Hanggat may bata, saan sulok naman po yata ng mundo, basta may batang Pinoy, nandun po siya. Alam niyo po ba, kauna-unahang Jollibee dito sa Canada ay sa Winnipeg, Manitoba noong 2016. Siyempre, nasa Pinas pa po ako noon. Wala pa po ako maikwento sa inyo tungkol doon. Tapos si mami naman po ay tiga Alberta. Siyempre, 13 hours bago makadating doon kung by land. Pag nag-aeroplano naman po ay hindi sulit. Kung bida ang saya, amang ang dadayuhin doon. At nagbukas nga po ang babuyog dito sa Edmonton, Alberta noong 2019. At sobrang natuwa po ang mga Pinoy. Inabangan po ang grand opening. Ito na nga po nung first day po, nag-open ng Jollibee sa Edmonton. Kung bakit naman po kasi, ayaw pahuli ng mga Pinoy. Sabay-sabay po sila nagpunta. Yung pila po sa labas hanggang makapasok sa loob. At inabot ng 6 hours. At nung pang third day, pumunta daw po yung bidang-bida ko na mami. Sa vlog ko lagi. Siyempre, bida. Hindi po nagpahuli. Pumila po siya ng 4 hours, tapos nag-take out ng 4 na bucket dahil sa pagod na ipinila. Bumawi po talaga sa 4 na oras. 4 na bucket din po. Uy, hindi po joke yan ha. Totoo po yun. Kasi maraming nakipasabay kay mami na ayaw pumila. At alam niyo po ba, nung first day ng opening ng Jollibee sa Edmonton, meron po na headline sa news. Dahil pumila po si Jordan Howard ng 24 hours at nagtayo na po ng tent para siya po ay mauna sa pila. Wow! Na-challenge si Jordan Howard na siya mauna sa line dahil sa kwento ng mother niya about po sa Jollibee nung bumisita po sa Pilipinas. O diba, hindi lang po ang Pinoy bumibida sa saya, pati po ang Canadian. Si Mami, 4 hours lang po siya sa pila. Si Howard, 24 hours. Wow talaga. Maiba naman po tayo ng kwento. Naaalala ko po nung nasa Pilipinas po ko. Lagi kami nasa Jollibee ng daddy ko. Sa may bayan po sa San Miguel, Bulacan. At kaming magkakapatid mula kay Ate Nicole, Ate Missy, at ako po. Sa Jollibee kami nagse-celebrate ng birthday. Buti na nga lang po, nung lumipad si Bubuyog, nakarating sa Canada. Paborito ko po yung sundae at isasawsaw yung fries. Dito po wala pong sundae, kaya bumawi na lang po ako sa coconut pineapple pie. Siya nga po pala, kung napapansin niyo po, niligpit at tinapong ko po yung kinainan namin. Dito po sa Canada, hindi po uso ang busser or yung busboy po na tinatawag natin. Nakakahiya po pag iniwan ang kinainan kasi lahat po ng tao dito, tinatapon po sa basurahan ang kinainan at nilalagay yung lalagyan sa tray. Yan po ang magandang ugali ng Canadian. Kaya nakakahiya po yung kinainan mo. Kasi parang walang respeto sa mga employee. Ganyan po sa mga restaurant po dito na ang tawag po natin sa Pilipinas ay fast food. Unang kain ko nga po sa food court, iisa lang po ang empleyado at may edad na po. Pinupunasan lang po niya yung lamesa. Ganun din po sa McDonald's. At iba pang paborito kong kainan. Clean as you go po. Pero sa mga fine dining, o kaya naman po sa buffet, kada maubos po ang pagkain sa plato, may kumukuha po ng plate hanggang sa maubos po ang laman ng lamesa. Kasi nga po, ang mahal po ng service charge at may tip pa po yon. Kaya sila po ang kumukuha ng kinainan namin. Ayan nga po pala, yung picture namin mag-aate nung 7th birthday po ni ate sa Jollibee. Tapos yun naman po ang picture namin nung nag-open yung Jollibee sa Calgary. Sobrang layo po yung itsura namin noon at ngayon. Nagtataka nga lang po kay Jollibee. Bakit kaming bata ay nagbabagong itsura, tumatanda. Samantalang sa Jollibee ganun pa rin. Naiisip niyo rin po ba ang naiisip ko? Thank you for watching!